Mga boss, gusto ko lang ipaalam sa inyo na ang manhwa na ito ay mayroong parang anime na magkahalintulad talaga sa kung anong nasa panel sa manhwa na parang Korean o Chinese ang nagmamay-ari at kiniklaim nito lagi ang iilan na portion ng video kaya kung mapapansin nyo ay mayroong maliit na picture dahil ini-edit ko yan ng paulit-ulit para hindi ma-copyright dahil hindi naman talaga copyright ang video ko sapagkat ako po mismo ang nagpakahirap para ma-edit lamang ito. Palagi na lang ako naka-copyright at paulit-ulit na rin po ang pag-i-edit ko. Siguro kung palagi itong mangyayari ay parang hindi ko na po ito itutuloy ngunit hanap ulit tayo ng bagong manhwa na mas maganda. Salamat sa nakauunawa, love you all mga boss. Sa pagpapatuloy ng kwento, walang ibang nagawa si Woo Year-ong kundi ang magpaalam na lang kay Wen. Sinabi niyang mauuna na siya pero may pahabol pang biro na huwag daw masyadong magpagod si Wen sa gabing yun at magtira ng lakas para sa kanya. Ilang sandali pa, sinabi ni Wen na mukhang tulog na sina Hishiken at Shinshin, at balak nilang maghanap ng mauupahang bahay kinabukasan. Si Shi naman ay mukhang sa bahay muna mananatili. Tumingin si Wen kay Lee Robang at sinabing hindi na kailangang maging mahigpit pa ni Shardy sa bahay. Sumang-ayon naman agad si Lee Robang at sinabing si Wen ang masusunod. Ganoon din ang sagot ni Shardy, na makikinig siya kay Wen. Hindi nagtagal, narinig na ang mga ungol ni Lee Robang. Namula si Shardy nang marinig niya ito. Sa isip-isip naman ni Hishiken, napansin niyang parang hindi naman ganoon ka-passionate sa kanya si Wen noon, at napailing na lang siya sa sarili niyang iniisip. Kinabukasan, may isang tawag sa telepono na natanggap si Songan. Pagkasagot niya, isang boses ang nagpakilala bilang si An Minglan. Gulat na gulat si Songan dahil si An Minglan ay isang sikat na superstar at ang batang dalaga ng Age Crossing Group, na may ari-ari ang nagkakahalaga ng mahigit 100 bilyong yuan. Sumikat si An Minglan sa edad na 17 at naging reyna ng Chinese music scene sa edad na 24, bago siya nagretiro para maging isang leader sa industriya. Nanginginig na bumati si Songan kay An Minglan. Magalang na sumagot si An Minglan at sinabing gusto niya talaga ang mga kanta ni Songan. Tinanong niya kung may kumpanya na bang kumukuha kay Songan, at kung wala, iniimbitahan niya itong sumali sa kanyang kumpanya. Tuwang-tuwa si Songan sa alok. Ngunit may isa pang hiling si An Minglan. Nabalitaan niyang magkaibigan sina Songan at Wen, at nakiusap siyang kung maaari ay ipakilala siya rito dahil bilib siya sa galing ni Wen. Sumagot si Songan na kakausapin niya muna si Wen tungkol dito. Pagkababa ng telepono, dali-daling sinabihan ni Songan si Wen na may malaking nangyari. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang ina, si Woo Year-ong, at nagyayang lumabas sila saglit. Narinig ni Woo Year-ong ang sigaw ng anak at nagtanong kung ano ang nangyari kay Wen, yung lalaking nagsulat ng kanta para sa kanya. Nagmamadaling sinabi ni Songan na ipapaliwanag niya mamaya. Dahil dito, sumama na rin si Woo Year-ong para malaman kung ano ang nangyayari. Agad ipinakilala ni Songan si Wen bilang ang senior na taga Donghai University na kakagraduate lang. Nagkunwari si Woo Year-ong na hindi niya kilala si Wen. Ipinakilala naman sila ni Songan sa isa't isa, at sinabing gustong-gusto siyang makilala ng kanyang ina dahil sikat na ang kantang isinulat niya. Magaling ding umarte ang dalawa. Nagpakilala si Woo Year-ong, at ganoon din si Wen. Tinanong ni Woo Year-ong ang edad ni Wen, kung taga saan ito, at kung ano ang trabaho ng kanyang pamilya. Namula si Songan sa sunod-sunod na tanong ng ina na parang iniimbestigahan ang buong pagkatao ni Wen. Pagkatapos noon, inilabas ni Songan ang kontrata para kay Wen dahil sa kasikatan ng kanta. Ibinigay niya ito kay Wen para tingnan, at nagpaalam siyang magbabanyo muna. Nang makaalis na si Songan, agad tinanong ni Woo Year-ong si Wen kung ano ang gusto niyang itawag sa kanya, Wen, o hobby. Sumagot si Wen na kahit ano ay pwede. Dito na biglang tumayo si Woo Year-ong, nagreklamo na ang lamig ng pakikitungo ni Wen sa kanya matapos ang gabi nito kasama si Lee Robang, at sinabing hindi niya ito palalampasin. Umupo si Woo Year-ong sa tabi ni Wen. Pinaupo naman siya ni Wen sa pwesto niya at sinabing mag-ingat dahil baka may makakita. Sinabi ni Woo Year-ong na matatagalan pa naman si Songan sa banyo kaya okay lang. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang bumalik si Songan at naabutan silang magkayakap at naghahalikan. Gulat na gulat ang dalawa. Sinubukan ni Woo Year-ong na magpaliwanag, pero tumakbo na palayo si Songan habang sumisigaw na ayaw niyang makinig. Napabuntong hininga na lang si Wen at sinabing malaking gulo ang pinasok nila. Napilitan siyang sabihin kay Woo Year-ong na kailangan nilang i-reset ang timeline.
Nagtaka si Wu Yeong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Wen na hindi niya hahayaang maranasan nila ang ganitong gulo. Tiningnan ni Wen ang mga posibleng mangyari sa araw na yun at nalamang marami pang kamalasan ang nag-aabang. Kaya naman, pinili ni Wen na i-reset ang timeline. Bumalik sila sa eksaktong sandali kung kailan tinanong ni Wu Yeong kung ano ang itatawag niya kay Wen. Sa pagkakataong ito, sumagot si Wen na kahit ano ay pwede, pero binigyan niya si Wu Yeong ng 3 segundo para bumalik sa upuan nito. Sinabi niyang magtiwala ito sa kanya kundi ay magsisisi. Nagtaka si Wu Yeong sa sinabi ni Wen, pero sumunod na lang. At eksakto nga, biglang bumalik si Sun Gan, na sinabing may naalala siyang importanteng sasabihin kaya hindi na siya tutuloy sa banyo. Napatulala si Wu Yeong sa nangyari. Gulat na gulat siya. Umupo siyang muli, habang iniisip kung gaano kalaking gulo sana ang nangyari kung naabutan sila ng kanyang anak. Ang mas ipinagtataka niya ay kung paano nalaman ni Wen na mangyayari yun. Sobrang kakatwa, tinanong ni Wen si Sun Gan kung ano yun. Agad na itinanong ni Sun Gan kung kilala ba ni Wen ang superstar na si An Minglan. Sinabi niyang gusto ni An Minglan na pumirma sila ng kontrata, pareho silang dalawa. Napakunot ang noo ni Wen nang marinig ang pangalan. Naalala niya na noong mga nakaraang buhay niya, naging sakit ng ulo ang pakikipag-ugnayan sa babaeng ito. Pero naisip na lang niya na haharapin na lang kung anuman ang darating. Nakiusap si Sun Gan kung pwede niyang ibigay ang numero ni Wen kay An Minglan at kung maaari ay sabay silang pumirma ng kontrata. Dito na sumingit si Wu Yeong at sinabihan ang anak na dapat ay sa kanya muna ito kinokonsulta. Nagulat si Sun Gan at naglalambing siyang yamakap sa ina. Nangako siyang magpo-focus lang siya sa paggawa ng musika at hindi sasali sa anumang business activities para hindi maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Pumayag naman si Wu Yeong sa kondisyon na dapat ay kasama siya sa buong proseso. Tuwang-tuwa si Sun Gan at nagpasalamat sa ina. Bamaling siya kay Wen, na pumayag namang ibigay ang kanyang numero pero nilinaw niyang wala siyang balak na maging isang performer. Masayang umalis si Sun Gan para tawagan si An Minglan. Nang sila na lang ulit ang natira, kumandat si Wu Yeong kay Wen at nagbiro kung sigurado bang hindi na ulit susulpot sa likod nila si Sun Gan. Pinayuhan ni Wen si Wu Yeong na para sa ikabubuti nilang dalawa, mas mabuting huwag na niya itong yakapin o halikan doon. Dahil dito, naitanong ni Wu Yeong kung paano niya nagagawang hulaan ang hinaharap. Nahihiyang sinabi ni Wu Yeong na kalimutan na lang ang tanong niya. Tumayo si Wen at sinabing aalis na siya dahil may gagawin pa. Nagbili na lang siya na kung may kailangan si Sun Gan, mag-message na lang ito sa kanya. Habang paalis si Wen, napaisip si Wu Yeong na tila may misteryosong kapangyarihan ang lalaki, na lalo pa niyang ikinahanga dito. Lumipat ang eksena sa isang apartment sa West City kung saan nakatira si Elda. Pagpasok ni Wen, hinarap niya si Jiang Chuan at sinabing hindi ito makakatakas at hindi rin ito pwedeng mamatay, kaya dapat na nitong itigil ang anumang binabalak. Tahimik lang si Jiang Chuan habang namumula ang mga mata. Sa isip-isip ni Wen, bago niya i-reset ang timeline kanina, sinilip niya kung ano pang gulo ang posibleng mangyari, at nalaman niyang magpapakamatay pala si Jiang Chuan. Naisip niyang nakatulong pa pala ang nangyari sa kanila ni Wu Yeong para matuklasan niya ito. Sa isip naman ni Jiang Chuan, mas gugustuhin pa niyang tapusin ang sarili kaysa magdulot ng gulo sa kanyang young master. Narinig na niyang kakatwa ang ugali ni Wen, pero hindi niya inakalang ganito kalala. Sinabi ni Wen na gusto siyang ipapatay ni Ding Rong at Liu Tai, kaya ang tanging pag-asa na lang ni Jiang Chuan ay ang makipagtulungan sa kanya. Nag-alala si Jiang Chuan na baka traidorin lang siya ni Wen kapag nakuha na ang impormasyon. Kung gagamitin ni Wen ang impormasyon para pabagsakin ang pamilya Ding ng kanyang young master, at kung hindi ito magtagumpay, paano na ang buhay niya at ng kanyang pamilya? Ipinagpatuloy ni Wen ang pagsasalita. Sinabi niyang anuman ang mangyari, mahihirapan ang asawa't anak ni Jiang Chuan sa Amerika. Isang tawag lang niya, at mamamatay ang mga ito sa isang aksidente. Tinanong pa niya kung mas gugustuhin ba ni Jiang Chuan na mapunta ang pamilya nito sa kamay ni Ding Rong. Nang marinig ito, pinagpawisan ng malapot si Jiang Chuan. Walang sino man ang nakakaalam kung nasaan ang pamilya niya, pero alam ito ni Wen. Gipit na gipit siya. Kung hindi niya tatraidorin ang young master, papatayin ni Wen ang pamilya niya. Kung tatraidorin naman niya ito, gagamitin ng young master ang kapangyarihan ng pamilya Ding para hanapin at saktan din sila. Bumulong si Wen sa tenga ni Jiang Chuan.
Sinabi niyang ang tanging pagpipilian nito ay sumunod sa kanya. Sa huli, isa sa kanila ni Ding Rong ang mamamatay, at kailangan lang maniwala ni Jiang Chuan na hindi si Wen ang matatalo. Doon na napabuntong hininga si Jiang Chuan, tila sumusuko na. Naramdaman ni Wen na kumalma na ito at hindi na magtatangkang magpakamatay. Inutusan ni Wen ang mga tauhan niya na kalagan si Jiang Chuan pero bantayan pa rin itong mabuti. Tiningnan ni Wen ang oras sa kanyang telepono. 4:15 na ng hapon. Naisip niyang sa loob ng 20 minutos, darating na ang 2 tao sa isang cafe sa Yinyang Road, kaya kailangan na niyang pumunta roon. Makalipas ang 20 minutos, sa nasabing cafe, nakita ni Wen ang isang lalaki at isang babae na pumasok. Lihim niyang binuksan ang camera ng kanyang telepono at nagsimulang mag-record. Inakbayan ng matandang lalaki ang babae. Sinabi ng babae na kailangan na niyang umuwi dahil naghihinala na ang asawa niya.